kang bibig, kundi ang pangarap mong makapagtapos ako ng pag-aaral. Paano naman ako? May sarili akong pangarap, ate. Bakit, ate? Pangarap mo lang ba ang mahalaga? Paano naman ako? Paano naman ang sarili kong pangarap? At anong pangarap mo, ha? Ang magpabuntis at manganak? Pagkatapos na! Ang maghirap ka, ganon! Bakit kasi pinangungunahan mo ako, ate? May sarili akong buhay. May pangarap din ako. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders. Mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig. Mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin. Ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Inay ko, bakit mo kami iniwan? Bakit mo kami iniwan ng kapatid ko? Maring, tama na yan. Gabi-gabi ka na lamang umiiyak. Wala ka pang tulog. Maubos ang lakas mo yan eh. Ikaw rin, magkakasakit ka. Lalong kawawang kapatid mo. Bakit naman ganun kasi? Wala na ang itay ko, pati ba naman ang inay ko? Mawawala na rin sa amin. Ganyan talagang buhay. May kanya-kanyang panahon na itinalagang pumay kapal sa bawat isa atin. Kataon na tapos ng panahon ng inay mo, kaya binawi ng kanyang buhay. Tama na yan. Paano na kami ng kapatid ko? Wala na yung nag-iisang magulang namin. Maaga na lang nawala sa amin ang itay. Pati rin ba ang inay ko? Hiram lamang ang buhay natin. Hindi natin hawak. Wala tayong karapatang i-question ang pumay kapal dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Paano na kami ng kapatid ko? Paano kami mabubuhay? Paano ang kinabukasan ng kapatid ko? Naku, Mari, tama na yan. Wala na tayong magagawa. Nandyan na eh. Talagang ganyan ang buhay. Wala na ang itay. Pati bang inay ko. Naku, ikaw pang magsasalita ganyan eh. Kilala kita. Palaban ka. Kaya patunayan mo ngayon ang pagiging palaban mo sa pamamagitan ng pagharap mo sa totoong laban ng buhay. Paano na nga kami ng kapatid ko? Anong paano? May kainan na naipundar ang mamagulang mo, hindi ba? At malakas yun. Dahil halos katapat ng eskwelahan, ang daanan ng tao, ang kantina ninyo, kaya malakas. Pagpatuloy mo ang ginagawa ng inay mo, kahit paano ay mabubuhay kayo ng kapatid mo. Oh, Julina, dalian mo nang kumain dyan, ha? At hindi magtatagal, darating na yung bus na susundo sa'yo. Opo, maghuhugas lamang po ako ng kamay. O, pakicheck mo na yung lagayan ng lunchbox mo, kung nailagay ko na yung baon mo. Opo, ate. Ay, yung billing ko sa'yo, ha? Kakain ng chichirya at walang soft drinks. Opo, ate. Hindi pa magpapaligaw. Ganun Dapat din po. lang. Dahil ang gusto ko, makapagtapos ka ng pag-aaral. Opo, ate. Pero siguro naman, ay okay lang na makipagkaibigan ako sa mga lalaki. Ha? Sige, Sami nga. Ang susundo sa akin ngayon eh. Sami? Sinong Sami? Kilala ko ba ang Sami na sinasabi mo? Alam mo ang patakaran ko dito. Oo naman, ate. Pwede bang basta lamang ako sasama sa isang tao na hindi mo kakilala? Teka nga, sino nga yung Sami na sinasabi mo, ha? Si Sami, na dati nating kapitbahay natin noon. No, umalis dito sa lugar natin, pero muling bumalik. Hindi nga lang sa baryo natin, dahil nasa ibang bayan na sila ngayon. Pero iisa ang eskwelahan ang pinapasukan namin, kaya kami naging magkaklase. Teka. Ang tinutukoy mo bang Sami ay si Sami na kapatid ni Edgardo, na dati kong kaklase sa high school? Oho, na anak ng mag-asawang dating may-ari ng RTW na ngayon na nasa Italy na. Talaga? O sige, ikumusta mo na lang ako kay Edgardo, ha? Ha? Oh, ayan. Nagbusena na yung sasakyan mo. Sige na, alis ka na. Naku ate, busin na ng sasakyan ni Sami yun. O sige,
Alis na ako. sige, mag-ingat ka. Tingnan mo naman ang panahon, no? Ang daling lumipas. Kailan lamang ay malit lamang ang kantinang ito na naiwan ng mga magulang nyo. Ngayon ay isa ng restaurant na dinadayo pa ng taga-ibang bayan. Salamat sa iyo nang dahil sa iyo na hindi nang iwan sa amin ng kapatid ko. Nakabangon ako. Ito naman, kung makapagsalita Siyempre naman, sino pa bang magtutulungan kundi tayo na magkakapit bahay? Sabi nga sa Biblia, mas mabuti pa raw ang tao na kahit hindi mo ka mag-anak kung malapit sa'yo kaysa sa kapatid mo na nasa malayong lugar. Oo nga, no? Tulad mo, hindi naman tayo magkaano-ano pero ang malasakit mo ay wagas. Siyempre naman, sino pa nga bang magdadamayan kundi tayo-tayo na magkakapit bahay? Anumang pangangailangan ng isa't isa ay agad-agad maibibigay. Dahil malapit nga lang kumpara doon sa kapatid mo, nakadubugo mo nga, pero malayo naman ang lugar. Kaya ako, hindi ko na ipagpapalit ang kapitbahay na katulad mo kahit kanino pa. Talaga? Oo naman. Dahil hindi lamang kita kapitbahay, kundi matalik ko pang kaibigan. Oh, naku, si Suki mong taxi driver na riyan na. Kala ko, kumain na ito O sige, ihanda mo na ang kanyang lamesa. Siguradong gutom na yan. Oh, Suki! Bakit ngayon ka lang dumating? Akala ko, kumain ka na sa ibang kantina Pwede ba naman yun, ate? Titong alam kong masarap ang pagkain at malinis pa. Bakit nga late kang dumating? Ikaw nagpapagutom ka na sa daan. Hindi naman. Nagkataon lang na yung huli kong customer malayang bahay. Marie! Marie! Ano ba namang babae to? Kung makatawag, akala mo may emergency lagi. Bakit? Yung lababo! Tumatagas na naman ang tubig. Na naman? Suki, saglit lang Kumain ka lang dyan. Bakit daw ba, ate? Yung lababo kasi, binabahan na naman. Dahil tumatagas na naman ang tubig mula sa lababo. Teka lang, tatawag lang ako ng tubiro para maipagawa ulit. Huwag na ho, ate. Huwag na kang tumawag ng tubero. Ako na lang. Ano? Ikaw ang gagawa? Bakit? Marunong ka ba? Oo naman. Kaya nga ho ako nakabili ng sarili kong sasakyan na ginawa kong taxi. Dahil sa naipon ko sa aking pagtutubero. Talaga? Oo, ate. Kaya huwag na ho kayong tumawag. Ako na hong bahala. Julina! Julina! Oh, ate? Mag-aalas 10 na ng gabi. Hindi ka ba matutulog? Tatapusin ko lamang itong assignment ko, ate. Medyo mahirap. Kaya hindi ko pa rin natatapos Naku, bukas mo na lang tapusin yan. Gumising ka ng madaling araw. Ito ang gatas. Inumin mo para makatulog ka na. Salamat po, ate. May humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Matignan nga. Parang ganyan ang kotseng ginagamit ng Sammy sa pagsundo sa kapatid ko At lumabas ang lalaking sakay ng kotse. At dito nakatingin sa harapan ng bahay. Julina! Bakit po, ate? Yung sakay ng kotse na huminto sa harapan ng bahay. Tignan mo, nakatanaw dito sa atin. Anong kulay ba ng sasakyan, ate? Kulay berde. Di ba katulad yan ng sasakyang ginagamit ng kaklase mong si Sammy? Teka, ate. Titingnan ko nga. Baka si Edgardo na yan. Na kuya ni Sammy. Naku, ate. Si Kuya Edgardo nga. Na kuya ni Sammy. Oh, ayan. Siya na nga yan, ate. Teka, pagbubuksan ko ng pintuan. Si Edgardo ang dumating. Anong ginagawa ni Edgardo dito? Aakyat ba ng ligaw sa kapatid ko? Naku naman, ang laki ng agwat ng edad nila. Kuya Edgardo, halika, tuloy ka. Si Edgardo nga. Salamat, Jelina. Ang ating mga pala. Naiwan sa kwarto Nasa loob na kasi kami ng kwarto. Kaming dalawa. Ganun ba? Dito ka lang at tatawagin ko siya. Ate! Julina, sino yung dumating?
Si Edgardo ba? Maliligaw ba sa'yo? Nako, ang tanda na niyan. 10 taon na ang pagitan ng edad ninyong dalawa. Sa akin lamang siya matanda ng 10 taon. Dahil magkasing edad lamang kayong dalawa eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang binibisita niya ate at hindi ako. Ano? Love of my life, you hurt me. You've taken my love and now May himala yata akong nararamdaman. love of my life. Hoy! that you Nakikinig ka ba? see. Ha? Ano ka ba? Nakakagulat ka naman. Paano naman kasi? Nakakapanibago ang aura mo eh. Kanta-kanta ka at bis na bis ka pa. Saan ka ba pupunta? Eh, wala naman. Oh, kita mo na. Ano meron ha? Ito naman? Para kumanta lang ang tao eh. Naku, babaeng ito ay pagkakaila pa yata sa akin. Hoy, Miss Masungit. Kapitbahay mo ko, no? Alam ko na ang nangyayari. Nakita ko yatang pumaradang sasakyan sa harap ng kainan, ang isang kotse. Ha? Sino ba yun, ha? Sino yun? Hello ladies. Mukhang magkakasayahan kayong dalawa. At hindi na ninyo napansin ang pagdating ko. Naku, ang suki mo. Teka, para alam ko ng orderin nito, Diyan ka lang, hat. Ipaghanda ko ng pagkain mo. Naku, friend, asikasuhin mo muna yung suki mo. Nako, Suki. Pasensya ka na. Hindi agad kita napansin eh. Napansin ko nga rin ibang aura ninyo ngayon eh. Oh, kita mo na, hindi lamang ako ang nakapagsabi, kundi maging ang suki nating taxi driver. May sa'yo eh. Kahit noon pa. Eh kaya lang, naudlot nga lang dahil bigla kayong umalis. Oo, pero ngayong may relasyon na tayo, nangangako ako, hindi na ako aalis sa tabi mo. Yan ang aking inaasahan, Edgardo. At para maniwala ka, iaayain na kita na magpakasal. Ha? Oh, bakit? Ayaw mo pa ba? Eh, kung kasi, biglaan naman yung pag-alok mo ng kasal. Eh, ngayon ko nga lang tinatanggap ang pag-ibig mo eh. Kasal agad? Ano naman ang masama doon? Kapo naman tayo nasa sustong gulang niya. Matatag naman akong hanap buhay. Kayang-kaya na kitang buhayin. Oo, pero may kapatid pa akong pinag-aaral eh. Hindi naman problema yun, yung pag-aaral ng kapatid mo. Hindi naman kita pagbabawalan na pag-aralin siya. Di kung gusto mo, daw na tayo na magpapaaral sa kanya para hindi ka masyadong mahirapan. Naku, nakakaya naman sa'yo kung aabalahin pa kita na pag-aralin ang kapatid ko. Bakit naman? Magiging asawa na ako, di ba? Kaya tutulungan kita sa pagpapaaral sa kapatid mo. Hayaan mo, pag-iisipan kong mabuti yung inaalok mong kasal sa akin. Ano? Magnobyo na kayo ni Edgardo? Oo, Oh, bakit parang malungkot ka? Natutuwa ako para sa'yo. salamat ha. Kaya lang, Kaya lang ay ano? niyayaya na akong pakasal eh. Talaga? Naku, yung pangako natin sa isa't isa ha, pinapaalala ko sa'yo. Dapat ay ako ang maid of honor mo dahil ako ang best friend mo. Tangi, dalaga na rin si Julina, no? Para maging maid of honor ko. Ay, oo nga pala, no? Ay, sige. Kahit isa na lang sa mga bridesmaid mo. Sang-ayon na ako. Teka, kailan ba ang kasal? At saang simbahan gaganapin ang kasal ninyo ni Edgardo? Tangi ka talaga. Hindi ko pa nga tinatanggap ang alok niyang kasal sa akin. Pinag-iisipan ko pa, tapos simbahan na kaagad ang tinatanong mo. Naku, sa edad mong yan, hindi mo na dapat pinag-iisipan yan. Dapat ay sinusunggaban mo na. Mali. Nabanggit ko ang tungkol sa atin sa mga magulang ko. Alam mo bang boto na silang lahat sa'yo? Tinatanong nga nila sa akin kung kailan tayo magpapakasal. Kaya nga,
muli kitang binalikan para ialok ko sa'yo ang kasal. Will you marry me? Ha? Wala na kung alam ang dahilan para tanggihan mong inaalok ko sa iyong kasal. Kilalanin natin ang bawat isa. Kailan nga ba tayo? Naging magnobya pero matagal na tayo magkakilala. Edgardo, Mari, magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Kung tatanggapin mo yun ang inaalok ko sa'yo, magpakasal na tayo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano? Tinanong ko ulit ni Edgardo tungkol sa inialok niyang kasal sa'yo? oo, friend. Oh, anong sagot mo? Tinanggap mo na sana. Gaya ng dati, sinabi kong pag-iisipan ko pa. Na naman? At bakit? Hindi pa nga ako handa. Ano? Sa edad mong 28, hindi ka pa handa? Abay, 2 taon na lang at mawawala ka na sa kalendaryo. Hindi pa nga nakakagraduate ng kolehiyo si Julina, hindi ba? Oh, hindi ba't ayon na rin sa'yo eh? Handa namang tumulong si Edgar sa pagpapaaral mo sa kapatid mo. Oo nga. Pero iba pa rin kung ako mismo ang magpapaaral sa kapatid ko. Siyempre, ayoko namang magugulang isip ng kapatid ko. Baka makaapekto pa yun sa kanyang pag-aaral. At bakit naman magugulo ang kanyang isip, Abet? Siyempre, alam mo na, nasanay siya na hindi naaantala ang pagbibigay ko ng matrikula niya. Papaano kung mag-asawa na kami ni Edgardo at maantala ang pagbibigay ko ng tuition fee niya? Magmumroblema yung kapatid ko. Hindi makapag-concentrate sa kanyang pag-aaral, hindi ba? At bakit naman maaantala? 2 na nga kayong susuporta sa pag-aaral niya eh. Hindi nga natin masabi. Baka pag mag-asawa na kami, pagdamutan niyang kapatid ko. Ano? Sobra namang advance yung takbo ng utak mo. Pinag-iisipan mo ng masama yung tao eh. Maganda nga ang inialok sa'yo. Na 2 na kayong magpapaaral kay Julina. Ewan ko, basta sa ngayon, hindi pa ako handa sa sinasabi niyang kasal. Oh, yung kapatid mo. Aba, nakasakay lamang siya sa tricycle ngayon. Oo nga. Bakit kaya? Oh, anong problema? Kanina ka pa nakasimangot dyan ah. O tinatanong kita, bakit ba? May problema ka ba? Nakakainis naman kasi ang Sammy na yun eh. Si Sammy na kapatid ni Edgardo? Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Sobra naman pala ang kaartihan ng lalaking yun. Daig pa ang babae. Ha? Sobra sa kaartihan ka mo? Oho, biruin ninyo. Kumain kami sa isang restaurant. Akala ko kung ano yung mga inilalabas niya. Yun pala, panay vitamins niya. At hindi lamang 1 o 2 vitamins ang inilabas niya, kundi 5 pa. Isa raw para sa puso, ang isa vitamins daw ng utak, at kung ano-ano pa. Ano naman ang masama doon? Mabuti nga yun at inaalagaan niya ang katawan niya. Pero sobrang na yun, ate. Kasi ang mami niya pala ang nagsabi sa kanya na dapat niyang inumin lahat ng vitamins na yun. Wala pa rin ako nakikitang masama o kaartihan sa ginagawa ng kanyang mami. Siyempre, mahal niya si Sammy dahil anak niya. Tulad ko, lagi kong ipinapaala sa iyo ang maraming bagay. Oo nga, ate. Pero sarapan ko pa mismo na isa-isahing inumin lahat ng vitamins na yon dahil ayaw na ng mami niya na makaligtaan ang pag-inom niya ng mga vitamins na yon. Julina, wala pa rin masama sa ginagawa ng kanyang mami dahil sinisiguro niya ang mabuting kalusugan ng kanyang anak. Pwede naman yung gawin yun sa bahay nila eh. At hindi sa public place na tulad ng restaurant. Dahil katabi ng plato niya at mga kutsara, ang mga bote ng kanyang vitamins. Jahi, ate! Papaano yan? Hindi ka na niya maihahatid pa ng kanyang sasakyan? Ano naman? Kung hindi na niya ako ihatid sa sasakyan niya, ang dami na pa namang pwede kong masakyan dyan ah. Hindi lamang siya. Naku,
pareho pala kayo ng kapatid mo na nawalan ng jowa. At magkapatid pa pala silang dalawa. Anong pareho kami ng kapatid ko na nawalan ng jowa? Hindi naman kami hiwalay ni Edgardo. Eh bakit hindi ka na niya kamo binibisita gabi-gabi? Tumawag siya sa akin at may importante lamang daw siyang gagawin. Kaya, Ikaw ha, binibigyan mo ng hindi magandang pakahulugan ng hindi niya pagbisita sa akin. oo na. Sige na nga. Eh, ang kapatid mo, hindi ba't nobyo niya si Sammy? Hatid sundo nga siya ng sakyan niya eh. Oh, bakit napunta sa kapatid ko ang usapan? Eh, hindi ba kakukwento mo lamang na nagalit ang kapatid mo sa kapatid ni Edgardo? Ay naku, papaano naman kasi yung mami ni na Edgardo, tulad ko, overprotective sa bunso nilang anak na si Sammy. At likas namang masunurin si Sammy. Kaya hayon, dala-dala niya ang bote ng vitamins na sinasabi ng kanyang mami na hindi nagustuhan ng kapatid ko. Kaya yun nga, nainis, iniwanan sa restaurant. Pero gusto ko lamang liwanagin, hindi magnobyo sila. Oh. Kaya, Oo, magkaibigan lamang sila ni Sammy. eh, paano mo alam na magkaibigan lamang sila? Nakikita mo ba sila lagi? Hoy, ikaw ha, magtrabaho ka na nga dyan. Iniintriga mo pa ang kapatid ko at si Sammy. Suki, anong ulam? Ay naku, Suki! Mamili ka na dyan. Dahil niluluto ko pa ang paborito mong lechon manok paksiw. Oh, kumusta ang lakad mo kagabi? Okay lang naman. Sayang na, wala ka dun eh. Napapagod kasi ako sa restaurant eh. Kaya mas ginusto ko pang magpahinga kaysa samahan ka. Ikaw naman kasi, tinatanggap mo na yata yung inalok ko sa iyong kasal. Hindi ka na kailangan na magtrabaho pa. Dahil ako nang susuporta sa'yo. Ako siguro susuportahan mo. Paano naman yung kapatid ko? Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo? Tutulong mo sa pagpapaaral sa kapatid mo. Kaya nga ako lang mismo nagpapaaral sa kapatid mo. Kayang-kaya ko yun eh. Maraming salamat sa alok mong tulong sa kapatid ko. Pero malakas pa naman ako eh. Kayang-kaya ko pang suportahan ang pag-aaral ng kapatid ko. Nagtampo yata si Edgardo sa akin at hindi na siya pumasok dito sa bahay. Hindi pa naman kasi pwede na magpakasal kami. Hindi pa natatapos ang pag-aaral ni Judina. At ayokong maiwanan siya sa kolehiyo. Baka mamaya isusumbat pa sa akin. Teka, mag-aalas 8 na pala ng gabi. Pero hindi pa dumarating si Judina. Anong nangyari kaya sa kanya? Dapat nandito na siya. Anong oras na? Ito ang mahirap. Nagkagalit silang dalawa ni Sammy. Wala tuloy siyang masakyan. Teka nga, tatawagan ko na siya. Baka kung ano nang nangyari sa kapatid ko. May nagbukas ng pintuan. Ang kapatid ko na yun siguro. Julina? Ikaw na ba yan? Opo ate, kararating ko lang. Ay, salamat naman. Saan ka ba galing? At ngayon ka lang umuwi, ha? May event kasi sa school at sinara ang gate. Kaya hindi ako makalabas ng school. Lubat pa ang cellphone ko, kaya hindi kita matawagan. Ganun ba? Hala ko kung ano nang nangyari sa'yo. O sige, magpalit ka na ng damit mo para makapaghapunan na tayo. Bakit ate? Hindi ka pa rin ba kumakain ng hapunan? Hindi pa. Paano ako makakakain? Wala ka pa, Aber? Naku ate, sa susunod, kung alas 7 na at nagugutom ka na, kumain ka na mag-isa. Oh, friend, ikaw na munang bahala dito sa kantin, ha? At ihahatid ko pa itong kapatid ko. Ate, okay lang ako. Ibigay mo na lang yung pamasahe ko at mag-aantay na lang ako ng jeep. Hindi pwede. Baka bastusin ka lang ng mga lalaki yan sa nilalakaran mo. Grabe ka nang magsalita, ate. Bakit? Kabastos-bastos ba itong suot ko para bastusin ako?
Uniform nga lang ng school itong suot ko eh. Hindi yan ang ibig kong sabihin, kundi ang mga lalaki dyan na walang pinag-aralan. Baka sut-sutan ka nila. Ayokong binabastos ka. Kaya ko naman ang sarili ko, ate eh. Halimbawa lang na may nambabastos sa akin, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Dahil hindi na ako batang paslit, ate. Siya nga naman, friend. Malaki na ang kapatid mo. Isa pa, dyan lang naman siya sa kalsada maghintay ng jeep eh. Huwag mo na siyang ihatid para may kasama ako dito. Tungat tanghali na eh. Magsisidatingan na ang mga kakain. Siya nga naman, ate. Huwag mo na akong ihatid. Ay, naku, mahirap na no. Iba na ang panahon ngayon. Ganito na lang. Ang mabuti pa, utusan mo ang isa nating tauhan na magpara ng jeep. Pagkahinto ng jeep, saka ka pumunta ng kalsada, ha? Ano ka ba naman, ate? Sumusobra ka na yan. Ako, huwag ka nang magreklamo. Para sa'yo itong ginagawa ko. Sarah! Pumunta ka nga sa gilid ng kalsada at magpara ka ng jeep. Para may masakyan itong kapatid ko. Sarah! Grabe talaga si ate. Ako pa tuloy ang nahihiya sa ginawa niya kay Ate Sarah kanina. Para namang inutil ako na hindi makapagpara ng jeep mag-isa. Sabagay, hindi ko naman masisisi si ate. Mahal naman niya ako. At lagi lamang kapakanan ko ang iniisip. Pero kung minsan, nakakainis. Dahil sumusobra na siya. Ate Shena, ang ate ko? Oh, Julina. Ikaw pala. Wala ka bang paso? Mayroon. Kaso, nakalimutang ibigay ni ate ang pamasahe at baon ko ngayong umaga. Nasaan ba siya? Namalingki ang ate mo eh. Hindi naman maipagkatiwala ang pamamalingki sa mga tauhan namin. At hindi rin ako makapamalingki dahil abala ako sa pagluluto. Naku, paano kaya yan? Malilate na ako sa first period ko. Teka, ganito na lang. May pera sa kaha. Yun na lamang ang ibibigay ko sa'yo. Naku, salamat. Hindi ko na kasi mahintay ang ate eh. Naintindihan ko. Teka. Nako. Mahigit lamang 200 tong nasa kaha eh. Wala pa kasing masyadong kumakain. Tama na ba tong 200? Oo, tama na siguro yan. Bukas na lamang ako babawi. Sige ate Jenna, alis na ako. Naku, ang daming tao sa bangko kanina. Hindi bale. Naideposito ko na ang kinita namin kahapon. Kahit papaano ay may naiipon ako. Ang mamamalengke na lang gagawin ko. Hindi bale, may maluluto pa si Sheena dun. Para bukas ang bibilhin ko ngayong araw. Ano na naman kayang bibilhin ko ngayon para... Ang wallet ko! Nasaan ang wallet ko? Wala pa rin si Marie. Ano kaya nangyari doon? Mag-alas 8 na eh, wala pa rin. Si Edgardo? Naku, paano to? Wala pa rin ang kaibigan ko dito. Hi, Sheena. Hi Edgardo. Ikaw pala. Mabuti naman at napasyal ka dito. Si Marie. Naku, hintayin mo na lang at namamalingke. Bakit? Siya pa rin bang namamalengke? Oo eh. Ako lang kasi ang pinagkakatiwalaan niya dito. Pero hindi naman ako mautosang mamalengke dahil ako nga ang tagaluto rito. Sabi ko nga sa kanya, pagkatapos kong magluto, saka ako mamamalingke. Pero ayaw eh. Mapapagod na raw ako masyado. At gusto niya, siyang mamamalingke. Sobra talagang kasipagan ng kaibigan mo yun. Sa kalapisan ng ganyang kasipagan, napapabayaan na niya ang kanyang sarili. At siya nga pala, total plus kita. Text na lang kita mamaya, ha? Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang? Ay naku, salamat naman at nakauwi na ako. Ang init. Bakit nga kasi ngayon ka lang bumalik? Saan ka ba pumunta? Naku, friend, hindi mo alam. Naiwan ko ang wallet ko sa bangko. At pagdating ko sa bangko, hinintay ko pa yung teller na may hawak ng wallet ko. Kaya ako tinanghaling masyado sa pamamalengke. Naku, ang init talaga. Siya nga pala. Galing dito si Edgardo. Hinanap ka at nang sinabi kong nasa palengke ka, sinabing nagmamadali daw siya at titext na raw ako. At nang mag-text, sinabing mangingibang bansa raw siya.
Ano? Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ano ba naman ito? Kailangan ko pang magipag-unahan para makasakay ka. Ngayon ko lang naranasan. Iba pa rin talaga ang pag may sariling sasakyan. Ah, eto. May pararating na taxi. Taxi! Para! Ah, Miss Beautiful, sakay na. Ah, ang gwapo namang taxi driver nito. Mister, sakali bahaghari. Ha? Ah, Miss! Akong nagpara itong taxi Ikaw ang nagpara. Hindi ka naman sumakay kaagad. Ha? Hindi naman porket hindi ako kaagad sumakay, sasakay ka na. Ako ang nagpara Bakit? Ikaw lang ba ang pumapara ng taxi? O Pogi, ano bang ginagawa mo? Halika na. Mamang driver, palisin mo naman ang pasahero mo. Akong naunang pumara sa iyo, hindi ba? Nauna ka ngang pumara. Bago mo namang sumakay, kaya naunahan ka tuloy. Next time na lang. Anong next time? Bakit sa palagay mo sasakyan pa kita? Okay. Bumili ka muna ng sasakyan mo bago mo yan sabihin. Dahil sa dami ng pasahero, pag ganitong rush hour, baka kainin mo lang yung sinasabi mo. Naku, huwag ka talaga magpapakita sa akin na taxi driver ka at may paglalagyan ka. Bakit naman siya umalis nang hindi nagpapaalam sa akin, friend? Nagpunta nga dito. Kaya lang, di ka mahintay, kaya yun, malis na. Bakit hindi ako tinawagan? Pwede naman niya akong tawagan Bakit hindi sinabi sa akin? Alam mo, sa palagay ko lang, no, nagtatampo sa'yo yung nobyo mo. Kasi naman ikaw niyayaya ka na ngang pakasal ayaw mo pa. Anong gagawin ko? Alangan namang hatakin ang oras para makapag-graduate ka agad ang kapatid ko. Wala namang problema sa pagpapaaral sa kapatid mo Sinabi na nga niya sa'yo na siya nang magpapaaral sa kapatid mo. Ikaw lang tong ayaw Kung ayaw niya, di wag. Bakit? Siya lang ba ang lalaki dito sa mundo? Naku, hindi nga siya nag-iisang lalaki dito sa mundo. Pero ang katangian niya ay 1 in a million, ika nga. Dahil hindi lahat ng lalaki ay mayroong katangiang tulad ni Edgardo. Mabait at may kaya sa buhay, no? Teka, ang kapatid ko tumatawag. Hello, Julina. Nasaan ka na, ha? Ate, baka mamayan pa akong makakauwi. Ha? Bakit? Kailangan kasing makipagsiksikan ako habang may jeep na humihinto sa harapan ng school Ayaw ko ng ganoon. Kaya nandito pa ako sa loob ng kantin na malapit sa school. Pinapalipas ko lang ang last hour para hindi ako kailangan makipagsiksikan o makipag-agawan pa ng upuan. Paano yan? Lagi na lamang gagabihin ng uwi ang kapatid mo. Dahil kailangan pa niyang palipasin ang rush hour para makasakay siya at nang hindi siya makipagsiksikan. Kaya nga nag-aalala ako sa kaligtasan ng kapatid ko. Hindi ba may basang school na binabayaran mo? Anong nangyari dun? Bigla ngang nahinto Nagkaroon yata ng hindi pagkakaunawaan ng school at ng bus na nag-aatid ng mga estudyante. Ang ibig sabihin lamang niyan ay kailangan mo nang makabili ng sasakyan. Ano? Ano ba sa palagay mo ang kinikita nitong kantina? Mabuti lang sana kung hindi nag-aaral si Julina. Maraming gastos. Alam mo ba yun? Sugi, may pagkain ba ba? Naubusan naman yata ito Anong orderin mo? Pansit para hindi masyadong mabigat sa tiyan. Nang makakain pa ako sa bahay mamaya. Sa palagay ko, solve na ang problema ko. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Bago ko sabihin sa'yo, ihanda mo muna ang pagkaing ino-order nitong suki natin. Mabuti na lamang at naisipan ninyong magluto ng pansit pag ganitong oras. Oo. Marami pa kasing tao pag ganitong oras at panay pagod at gutom. Kaya kahit papaano, naidadagdag sa kinikita ng kantina ang pagluluto ko ng pansit. Masarap nga Alam mo ate, dahil sa sarap nitong luto mo,
Re-recommend ko ito sa mga kasamaan kong driver. Naku naman, salamat kung ganon. Siya nga pala. Ilang taon ka na? Bakit po? Para ka kasing mukhang bata eh. Ate, hindi naman siguro kita tatawagin ate kung kasing edad mo ako. Bakit? Ilang taon ka na ba ha? 18. Ano? 18 ka pala? Oho. Bakit ate? Mukhang 30 na ba ako? 18 pa lang ako Ang bata-bata mo pa pala. Bakit hindi ka mag-aral? Alam mo, mas maganda ang kinabukasang maghihintay sa'yo kung mag-aaral ka. Gustong gusto ko ang mag-aral ate, kaso mahirap ang pera sa akin. Kaya wala akong pang matrikula. Ganun ba? Oo. Pero may pangarap ako. At sa katunayan, nag-iipon ako ng pera para sa susunod na taon, makapagpapa-enroll na ako. Dahil kung nakayanan kong makapag-ipon ng pambili ko ng sasakyan para pampasada ko, syempre makakapag-ipon din ako ng pag-aaral ko. Mabuti ang ginagawa mo. At kung papayag ka, gawin mo ako regular pasahero mo. Babayaran kita. Ayos yan ate. Saan ka naman pupunta araw-araw? Hindi ako ang pasahero mo, kundi yung kapatid ko. Hatid sundo mo siya sa school at hindi ka malulugi sa ibabayad ko sa'yo. Sige ate, at nang mabadali ako, malilate na naman ako nito eh. Ano? Yung bahon mo ilagay mo na sa bag mo. At yung towel para sa likod mo, huwag mong kalimutan. Mahirap magkasakit ka yon. Opo ate. May pumaradang sasakyan. Malamang si Dindo na yan. Ay, yung sa kong notebook ate. Nakalimutan ko. Bakit? Saan ka pupunta? Babaeng ito, oo. Ang dami-dami laging nakakalimutan. Ate, andito na. Siya nga pala. Yung pinabibili ko sa'yo, Sadali lang at susunod ko. Naku ate, text mo na lang at late na ho ako. Ano? Ayos din pala itong inarip na trabaho sa akin ni Ate Marie. At sundo lang ang gagawin ko sa kapatid niya. Babayaran ako ng 2,000 araw-araw. Ayun ang sasakyan mo. Mag-ingat ka, ha? Parang pamilyarang mukha ng kausap ni Ate Marie. Sige, lumakad ka na para hindi ka malate. Sige po ate, bye. Oo, siya nga. Akala ko ba hindi ka na sasakay pa sa sasakyan ko? Ikaw? Bakit? Kung hindi ba ako nagmamadali, ay sasakay ako sa'yo? Kaya nga di ba? Huwag kang magsalita ng patapos dahil hindi mo alam kung ano ang bukas. Oo na, Pastor. Pastor ka dyan. Gusto mo pa yatang ibaba kita Sige, ibaba mo ko. Bakit hindi mo ko binababa? Paano kita ibababa? Bawal buminto sa lugar na to. Sinabi mo, ibababa mo ko, hindi ba? Ibaba mo ko. Hindi nga pwede. Bakit bang kulit mo? Uli-uli kasi, huwag kang magbibitaw ng salita kung hindi mo naman kayang panindigan. Mabailitan niya ko yan Binago mo lang. Bakit? Ikaw lang bang marunong mangsupalpal? Alam mo bang kung magaling kang mangsupalpal, mas magaling ako? Oo na. Hindi ka lang talaga Miss Beautiful Papababain kita. Ang tatamad ninyo! Ang dami-daming hugasan na plato, hindi nyo hinuhugasan! Mga tao ito, oo. Masipag lang kumuha ng sahod. Pero pagdating naman sa trabaho, mga tamad. Anong nangyayari sa'yo? Umagang-umaga nagagalit ka. Paano naman kasi? Wala nang ginawa kundi magchismisan. Tignan mo nga ang lababo. Tambak ng maruruming hugasan na plato. Kumakain pa naman sila Tama na. Baka ma-high blood pa niyan Nakakainis talaga. Yung cellphone mo nagre-ring. Teka at kukunin ko. Friend! Edgardo? Ano? Si Edgardo, tignan mo. Si Edgardo ang tumatawag sa'yo. Hayaan mo na siya. Bakit wala pa ang ubok na yun? Sinabi ng... nasa kabilang kalsada pala at may kausap pa palang babae. Ayun, nakita na ako. Sumakay na ng kanyang taxi, papalapit siya dito. Hi.
Hay-hayin mo yung mukha mo. Oh, ba't ka nagagalit? Eh, paano naman kasi? Ako itong pasahero mo, pero iba naman ang kausap mo. Eh, siyempre nakikipag-usap lang naman ako habang hinihintay ka. Ewan ko sa'yo. Pero kung ayaw mo akong makipag-usap sa iba, mas okay. Padali lang naman akong kausap eh. Oh, saan ka pupunta? Saan pa? Di sa sasakyan mo? Baka maunahan na naman ako ng iba. Yan ang hindi na mangyayari. Dahil mula nang maging pasahero kita, eh nakalaan ng upuan sa harap para sa'yo. Che! Ayan o, nagri-ring na naman ang cellphone mo. Sagutin mo na kasi. Umalis siyang walang paalam, tapos ngayon tatawag-tawag. Hayaan mo siya. Pinuntahan ka naman, hindi ba? Hindi ka nga lang niya nadatnan dahil nasa palengke ka. O di tinawagan sana ako. May cellphone naman ako ah. Bakit hindi niya ako dinawagan? Tapos ngayon, tatawag-tawag. Para ano? Para magkausap kayo, syempre. Kung nagawa niyang hindi ako kausapin noon, ayoko rin siyang kausapin ngayon. Pero malay mo, may importante lang siguro, kaya umalis siya kaagad. Sabi nga sa akin nagmamadali. Eh ako, hindi ba importante sa kanya para lamang niya ako iwan? Ano ba naman yung ilang oras siyang maghintay? Alam niyang may kantina ako at alam niyang wala akong ibang pupuntahan kundi palengke lang. Eh bakit hindi niya ako hinintay? Kaya nga, kausapin mo siya at hayaan mo siyang makapagpaliwanag. Paano kayo magkakaintindihan kung hindi mo siya kakausapin? Hayaan mong ipaliwanag niyang dahilan kung bakit siya hindi nakapaghintay ng araw na yon. Eh, walang gusto na hindi naayos kung magkakausap kayo. Teka, ganito na lang ha. Kung sa palagay mo ay nagkamali siya, o di bigyan mo siya ng pangalawang pagkakataon. Bakit? Siya ba'y nagbigay sa akin ng oras at panahon? Hindi nga niya ako binigyan ng pagkakataon eh. Kaya hayaan mong mamuti ang mga mata niyan sa kahihintay sa akin para sagutin ko. Dahil hindi ko siya kakausapin kahit kailan. Oh, bakit mo pinapuntang sasakyan? Hahanapin ka ng ate mo niyan. Hanapin ako ng ate ko kung alas 6 eh. Eh wala pa. Pero tingnan mo nga ang relo mo. Hindi ba't mag-aalas 4 pa lang? Ang ibig ko lang sabihin, bakit tayo narito? Wala ka bang klase? Nag-iskapo ka ba? Anong nag-iska po? Wala kaming klase. Dahil nagpa-practice ang karamihan para sa darating na foundation day namin. Ang ibig mo bang sabihin, hindi ka pa uuwi? Oo naman. Wala nga akong alam na nangyayari sa kapaligiran ko eh. Dahil bahay, eskwela lamang ang rutina ng buhay ko eh. Paano ko ma-enjoy ang buhay, kabataan ko, kung bahay, eskwela at eskwela, bahay lang ang routine ng buhay ko eh. Gusto ka lamang protektahan ng ate mo. Lintik na protection na yan. Hindi mo rin ba naiintindihan ang gusto kong sabihin? Manhid ka ba? Ha? May gusto ako sa'yo. At sana naman, kahit sa ganitong pagkakataon, ay mabigyang laya ko ang nararamdaman ko. Hindi yung lagi na lamang akong nagmamadaling umuwi. Dahil baka magagalit si ate. Julina. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Oh, papaano? Uuwi ka na ba? Maaga ka na lang ulit bukas ha? Oo. Dumiretso na ang kapatid ko sa apartment ko dahil pagod daw sa biyahe. Salamat dito sa sahod ko Ano naman? Nagpapasalamat pa eh. Pera mo yan. Pinaghirapan mo ang perang yan. Eh, ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Magsara ka na at ubos na ang paninda natin. Oo, uuwi na rin ako. Kwekwentuhan ko lang ang kinita natin sa araw na to habang hinihintay ko ang kapatid ko. Sinabi ko kasing sabi kaming uuwi sa bahay ngayon eh. Ganun ba? O paano? Alis na ako kung ganun. Ingat ka dito. Ikaw din, mag-ingat ka ha. Bakit kaya wala pang text si Julina sa akin? Dati-rati, nagtitext siya halos oras-oras. Ngayon, magtatatlong oras na siyang hindi nagtitext. Ano kayang nangyari sa kapatid kong yun? Teka nga, tatawagan ko siya.
kinalulungkot ko, Jolina. Ang tangay ko ng damdamin ko sa'yo. Ano ka ba? Anong kinalulungkot mo? Ang nangyari sa atin? Napilitan ka lamang ba na gawin yun? Hindi sa ganun. Kaya lang nangako ako sa ate mo na poprotektahan kita. Pero parang lumalabas na ako ang nananamantala sa kahinaan mo. Nakabantay sa lakay ako. Mahal kita at mahal mo din ako. Wala tayong dapat ipag-alala. Nagmamahalan tayo eh. Oo nga, pero pinagkatiwala ka ng ate mo sa akin. Kaya nga niya ako binabayaran na magsundo at maghatid sa'yo. Para sigurado siyang walang masamang mangyayari sa'yo. Hindi ba? Pero, itong ginanti ko sa kanya, ang pagsamantalahan ka. Ano bang pananamantala ang sinasabi mo? Nagmamahalan tayo. Binibigyang laya lamang natin ang ating damdamin. Binata ka, dalaga ako, at nagmamahalan tayo. Anong masama dun? Ang masama, ginawa natin ng isang bagay na hindi pa natin dapat gawin. Dahil hindi pa tayo mag-asawa. At kasalanan ng gawin yun dahil wala pang basbas ng kasal. Nasa makabagong panahon na tayo dito. Kahit na. Dahil malinaw pa rin pananamantala itong ginagawa ko. Kaya ako nakukonsensya. Sinasamantala lamang natin ang pagkakataong masulo natin ng isa't isa para biglang laya ang ating damdamin. Oh, sarap mahiga pag ganitong pagod ang katawan. Pagod ako ng husto sa kantina. Parami ang customers doon. Nagriring ang cellphone ko. Baka si Marie ito, may nakalimutan. Sagot nga. Ibang numero. At overseas call yata ito. Pang ibang bansa ang code number. Teka nga, masagot ko na. Hello? Hello, sina? Edgardo? Si Edgardo ba to? Oo, si Edgardo nga ito. Kumusta ka na? Okay lang naman ako. Kasi nga pala, si Marie, kumusta na? Nagkakausap pa ba kayo? Nagtatrabaho pa rin pa dyan sa kantina niya? Yun pa rin ba yung number ng cellphone niya? Bakit hindi niya sinasagot yung makatawag ko sa kanya? Naku, paisa-isa lang ang tanong dahil hindi ko kayang sagutin ng sabay-sabay ang mga tanong mo. Mahina ang kalaban. Hindi pwedeng mananatili na lamang lihim ang pagkikita namin ni Jolina. Kailangan may pagtapat ko sa kanyang ate Marie ang aming relasyon. Marito na pala ako sa kantina. Oh, Dindo! Ang aga-aga mo ah. Mamaya pang alas 10 ang pasok ni Jolina. Ito ang sigurang magandang pagkakataon para may pagtapat ko kay ate Marie ang tungkol sa aming relasyon. Ate Marie. Ano yon? Teka nga pala. Bago ko makalimutan, tatanungin muna kita ha. Tamang-tama, wala dito yung kapatid ko. Na ano po ate? May napapansin ka bang umaaligid sa kapatid ko? Oh? Alam mo kasi, gusto kong makatapos ng pag-aaral ang kapatid ko. Hindi ko naman siya pinagbabawalang makipag-asawa o magpaligaw. Pero alam mo, sa tamang panahon sana. Dahil alam mo kung sino ang pangarap kong makatuluyan ng kapatid ko. Sino po ate? Isang titulado, katulad ng engineer, o doktor, o kaya lawyer, o kaya, o kung basta yung may pinag-aralan. Kaya ako nga siya pinagpaaral para hindi siya magiging alangan sa lalaking gusto kong mapangasawa ng kapatid ko. Ganun po ba? Oh, naku, teka, munti ko na makalimutan Nandito ka lang, total naman mamaya pa ang pasok noon. Puntan mo muna siya sa bahay at dalhin mo siya dito dahil ipapatikim ko muna sa kanya yung paborito niyang recipe. Oh, halika. Pumasok ka, dali. Bago may makakita sa iyo. Teka muna. Tulad ng sinabi ko sa iyo sa text, pinapasundo ka lang ng ate mo dahil may ipapatikim siya sa iyong pagkain. Kung mayroong mas masarap dito, yun ay ikaw. Halika sa kwarto ko. Teka muna, magagalit sa atin ang ate mo. Magagalit siya.
Kung ipapaalam natin sa kanya, nababaliw ako sa iyo eh. Julina, Tito, mahal na mahal kita. mahal naman din kita, Tito. At iyong-iyo ako ngayong umaga. Julina. Si Sheena, wala pa rin. Ang sabi niya sa akin, malilate lamang siya ng 1 oras. Pero anong oras na? Pati sina Dindo at Julina, wala pa rin. Pasado 9:00 na. Malilate na yun kung pupunta pa siya dito. Teka nga, ite-text ko na lamang. Dadaan na lamang siya dito para makakain. At papabaon ko na lamang sa kanya yung paborito niya. Marie? Bakit ngayon ka lang, friend? Sige, pumasok ka na sa kusina. Friend, may sasabihin pala ako sa'yo bago ako papasok sa kusina. Ha? Ano yun? Hanggang sa akin si lamang ako sa buwang ito. Dahil aalis na ako bilang tagaluto mo. Ano? Huwag kang mag-alala. Titiyakin ko sa'yo na mayroong akong kapalit bago ako aalis. Bakit mo ko iaya dito sa kantin? Hindi ba't 7:00 ang pasok mo sa school? May dapat kang malaman, Tito. Ano yun? Buntis ako. Ano? At hindi ko alam kung paano sasabihin sa ate ko. Kung ganun, wala na tayong magagawa pa, kundi aminin sa ate mong tungkol sa relasyon natin. Naku, wag. At bakit? Matatakot ka pa bang ipagtapat sa ate mong tungkol sa atin? Buntis ka na. Hindi ko nga alam kung paano sasabihin sa kanya eh. Hindi naman ikaw ang magtatapat sa kanya eh. Kundi ako. Mas lalong hindi pwedeng ikaw. Ano? Mas lalong magagalit ng ate mo kung sa iba niya malalaman ang tungkol sa pagbubuntis mo. Ako ang kakausap sa kanya. Pero wag muna sa mga panahong ito. Hayaan mong magkapayalo ako na ipagtapat sa kanyang tungkol sa atin. Basta wag na ikaw. Dahil siguradong masasakit na salita lamang ang matatanggap mo mula kay ate. Ngayon ang unang araw na wala si Sheena. Nakakamiss din ang babaeng yun. Pero saan kaya siya nagpunta? Ngayon lamang siya may ginawa na hindi sinabi sa akin na ang kapatid ko, patungo na dito. Maaga siyang pumunta dito dahil walang pagkain sa bahay. Hindi na kasi ako nakapagluto. Dahil ako pa ang magluluto dito sa kantina. Teka nga, ihahanda ko na ang perang ibibigay ko sa kanya. Ate, dumaan lamang ako dito para kunin ang baon ko sa eskwela. Anak ko, kumain ka muna, Julina. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagluto sa bahay. Wala na kasi si Sheena. Kaya ako muna ang magsusupervise sa bago nating tagaluto. Teka, mas mabuti siguro kung sabay na tayong kakain. Total, nandito ka rin lang. Wag na ate, busog pa ako eh. Anong busog ka? Hindi naman ako nagluto sa bahay Hindi kasi maganda ang Julina, anong nangyari sa'yo? Julina! Malapit na po sa kantina. Pero bakit parang nagkakagulo sila sa loob? Bakit kaya? Teka, bibilisan ko ang paglakad. Baka kung ano nang masamang nangyayari sa loob ng kantina. Ano bang ginagawa ninyo? Tumawag na kayo ng tricycle at isugod na natin sa ospital ang kapatid ko. Julina! Julina, ano bang nangyayari sa'yo Julina! Ate, nahihilo ako. Julina! Julina! Ate Marie! Dito, halika! Halika, tulungan niyo ako! Buhatin mo si Julina at isakay mo sa tricycle! Dali natin siya sa ospital! Dali! Ano kayang dahilan at biglang nahilo ang kapatid ko? May sakit ba ang kapatid ko, Dindo? Kailan po ba siya nagkakaganyan, Ate Marie? Congratulations! Sino dito ang kaanak o asawa ng pasyente? Asawa? Bakit po, Doktor? Kumusta po ang kalagayan ng pasyente? Ikaw ba ang ama ng dinadala ng pasyente?
Dok, ano hong ibig niyong sabihin na ama ng kanyang dinadala? Doktora, dalaga po ang kapatid ko at wala po siyang boyfriend. Teka, ikaw ba ang kanyang ina o kapatid? Ate po ako ng pasyente, doktora. Kung gano'n, ikinagagalak kong sabihin sa iyo na buntis ang kapatid mo. Magtatatlong buwan na ang kanyang nasa sinapupunan. Doktora? Oo, buntis ang kapatid mo, miss. At kailangan may ipagbigay alam ito sa ama ng bata. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ate, umuwi na tayo. Okay na ako. Hindi na ako nahihilo. Kung okay ka na, ako hindi. Teka, sino ang ama ng batang dinadala mo, ha? Sino? Ate, doon na tayo mag-usap sa bahay. Pag dito dahil maraming tao. Bakit? Ikinahihiya mo na buntis ka, ha? Ikinahihiya mo! Ate, huwag ka namang mag-iskandalo dito. Sa bahay na tayo mag-usap. Sagutin mo ang tanong ko! Sino ang ama ng batang ipinagbubuntis mo? Sino? Ate! Jolina, palagay ko, dapat nating Lindo, pwede ba? Usapang magkapatid ito. Huwag kang makialam. Ate Marie, palagay ko ay ito na ang tamang panahon para malaman mo ang tungkol sa amin ni Jolina. Anong sinabi mo? Ako ang ama ng batang nasa sinapupunan ni Jolina. Walang iyakan! Ate! Isa ka rin! Malandi ka! Ate Marie, usap ka Jolina. Paano ang bata nasa sinapupunan? Hey! Kakalbuhin kita! Walang iya ka! 3 buwan ka na palang buntis! Hindi ko pa alam! Matagal niyo na pala akong nilolokong dalawa ng ginto na yon! Ate, plano naman talaga namin ni Dindo na ipagtapat sa iyo ito eh. Kaya lang, pinigilan ko siya dahil... Dahil ano? Dahil alam mo magagalit ako? Alam mo na palang magagalit ako! Bakit mo pa ito ginawa, ha? Bakit? Alam mo kung anong pangarap ko sa'yo, ha? Alam mo? Pero bakit niyo ako niloko? Bakit? Ate, wala kang na kasing bukang bibig. Kundi ang pangarap mong makapagtapos ako ng pag-aaral. Paano naman ako? May sarili akong pangarap, ate. Bakit, ate? Pangarap mo lang ba ang mahalaga? Paano naman ako? Paano naman ang sarili kong pangarap? At anong pangarap mo, ha? Ang magpabuntis at manganak? Pagkatapos ano? Ang maghirap ka, ganon? Bakit kasi pinangungunahan mo ako, ate? May sarili akong buhay. May pangarap din ako. Pangarap na walang kwenta! Walang kwenta ba ang bumuo ng sarili kong pamilya? Walang kwenta ba na magkaroon ng asawa? Walang kwenta ba magkaroon ng anak? Hindi lamang sa pagkakaroon ng pamilya ang dapat na pangarapin mo. Mayroon pang mas higit sa pagkakaroon ng pamilya, Jolina. Napakababa naman ang pangarap mo. Kung hanggang sa pagkakaroon lamang ng pamilya ang pinapangarap mo. Huwag mo kong itulad sa iyo, ate. Na mas binigyang halaga mo ang pangarap mo kaysa magkaroon ng sariling pamilya. Dahil kung hindi, dahil sa napakatayog mong pangarap, mag-asawa na sana kayo ni Kuya Edgardo at may kasama ka na sanang lalaki. At hindi ka lang sa akin umaasa na magiging kasama mo habang buhay. Ate Marie, palabasin mo si Jolina. Palabasin mo siya. Eh, Dindo, anak. Ano bang ginagawa mo dito? Kayo na, anong ginagawa ninyo dito? Umalis na kayo. Problema ko to kaya inaayos ko. Halika na sa bahay.
Doon tayo mag-usap. Huwag dito. Dahil hindi tama ang ginagawa mo. Pero inay, baka kung anong ginagawa ni Ate Marie kay Julina, baka malaglag ng bata. Eh bakit? Kaano-ano ba ni Julina si Marie? Ate niya. Ate naman pala niya eh. Anong ipinag-aalala mo? Ibahay nila yan. Bahay ka nila, kaya malaya si Ate Marie na gawin ang kahit anong gawin niya kay Julina. Hayaan mo lamang silang mag-usap, anak. Mariresolba rin nilang dalawa ang kanilang problema. Mariresolve ba kung silang dalawa lang? Sinaktan na nga ni Ate Marie si Julina kanina eh. Ate Marie! Papasukin mo ako! Ate Marie! Ay, Gina, anong ginagawa mo? Sir, papasukin niyo ako sa bahay na yan. Dahil kung anong ginagawa ni Ate Marie kay Julina. Si Julina mismo ang tumawag sa akin para ilayo dito. Dahil nakakabulahaw ka na. Anong hiya ka? Ito pa ba ang igaganti mo sa akin? Pagkatapos ng lahat, ikaw na ang nagsabi. Kalimutan ko ang sarili ko para maitaguyod ka. Pero ito pa ba ang ginawa mo sa akin? Niloko ninyo ako nang dito na yun. Niloko ninyo ako. Ate, mahal kita. Huwag mo sabihing niloko ka namin. Dahil plano namin talaga ni Dindo ang ipagtapat ang tungkol sa akin. Nawalan nga lang ako ng lakas ng loob. Akong utang na loob. Nagawa mo akong sawayin. Kayong ibinigay ko sa iyo ang lahat-lahat. Maramot ka, ate. Sarili mo lang iniisip mo. Paano naman ako? Paano ang kaligayahan ko? Buong buhay ko, Julina. Ginugol ko para magkaroon ng direksyon ng buhay mo. Kinalimutan ko ang sarili ko. Para ba itaguyod kita? At pabigyan ka ng magandang kinabukasan. Magandang kinabukasan bang ikulong mo ko sa 4 na sulok ng bahay na ito? Dahil pinag-aral kita. Gusto ko makapokus ka sa iyong pag-aaral. At nang sa ganon, makapagtapos ka na iyong pag-aaral. Ang sabihin mo, dala-dalang pa rin ang pagiging boss mo hanggang dito sa bahay. Sana ate, isipin mo, hindi mo ako pag-aari. At kung boss man ang pakiramdam mo, iwanan mo ang pagiging boss mo doon sa kantina. Dahil hindi mo ko sinasahuran para sumunod lagi sa gusto mo. Para sa iyong lahat ang ginagawa ko. Para Tama na! Para kang nang sirang plaka. Paulit-ulit eh. Hindi naman talaga yan ang gusto mo eh. Kundi ang sumunod ako sa'yo lagi. Dahil feeling mo, boss kita. Pwes, sabihin ko sa'yo, hindi kita boss. Magkaalis na nga sa bahay nito. Julina! Julina! Bumalik ka dito! Julina! Masaya ka ba? Hindi ka ba nagsisisi at mas ginusto mong sumama sa akin kaysa manatili kay Marie? Mahal kita. Kaya ako sumama sa'yo. Ang inaalala ko lamang ngayon ay ang posibleng panunumbat sa akin ni Marie. Mabuti na lang kung pinagtapat ko kaagad ang tungkol sa atin noon pa man. Hindi eh. Kaya Bakit ba? nakukonsensya ako. Hindi naman niya alam kung saan ka pumunta, hindi ba? Yun na nga eh. Mabuting kaibigan si Marie. Kung nagagalit siya sa'yo, yun ay dahil sa paniniwala niyang kinalimutan mo siya. Eh siya naman kasi, ilang beses akong nagtangkang kausapin siya pero ayaw niya makipag-usap sa akin. Totoong minahal ko si Marie pero napagod na rin ako paghintay sa kanya. Lalo nang hindi niya ako kinakausap. Gusto niya kasi mapagtapos sa pag-aaral ang kapatid niyang si Julina. Teka, ano ba talagang gusto mong mangyari? Eh, gusto ko sanang humingi ng tawad sa kanya eh. Sa palagay mo ba maiintindihan niya ang ginawa mong paglilihim sa kanya? Hindi kaya mas... si Marie. Tumatawag sa akin. Bakit kaya? Huwag mo nang sagutin kaya yan.
hindi maaring hindi ko sagutin dahil bihirang tumatawag to eh. At kung tumawag ay sigurading importante ang sasabihin sa akin. Hindi kaya tumatawag siya dahil alam na niya ang tungkol sa atin. Kung yun ang dahilan ng kanyang pagtawag, dapat sigurong harapin ko na siya ngayon. Hello? Marie? Oo. Oo. Ganun ba? Sige, pupunta ako dyan ngayon din. Anong sinabi mo? Naglayas si Julina? Oo. Dahil sinaktan ko siya ng maraming beses. Dahil na rin sa galit ko sa kanya. Pero pinagsisisihan ko ang pananakit ko yun sa kanya. At nag-aalala ko ngayon. Dahil hindi ko alam kung nasaan ang kapatid ko. Teka, hindi kaya naroon siya sa bahay ng lalaking nakabuti sa kanya? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Sheena. Ay ganito na lang. Kung gusto mo, ay sasamahan kita na pumunta sa bahay ng kanyang nobyo. Alam mo ba ang address ng lalaki? Oo. Ikaw nang tumawag sa kanya. Dahil baka hindi ako kausapin kung boses ko ang maririnig niya. Kailan mo ba planong umuwi dito sa bahay ninyo, ha, Julina? Hindi pa ako uwi dyan, Ate Shena. Dahil siguradong pagkagalitan na naman ako ni ate. Hindi nagalit ang ate mo sa'yo, kaya umuwi ka na. Sinasabi niyo lamang yan para uuwi ako dyan. Pero hindi na ako uuwi dyan. Dahil sasaktan lamang ako ni ate kung uuwi ako dyan. Tulad ng ginawa niyang pagsabunot sa akin mula sa health center, ay sinabunutan ako hanggang sa bahay. Ay sinabunutan pa ako at sinampal niya ng maraming beses. Julina, pagpasensyahan mo ng ate mo. Nadala lamang siya ng galit pero nagsisisi na siya ngayon. Ewan ko, Ate Shena. Siguro, darating ang panahong yon. Pero hindi pa sa panahong ito. Dahil kung galit siya sa akin, mas galit ako sa kanya. Anong sabi sa iyo ni Julina? May tampo pa rin sa'yo ang kapatid mo. Pero hindi rin magtatagal. Mawawala ang tampo niya. Alam mo, wala akong ibang hangad sa kapatid ko, kundi ang mapabuti siya. Alam ko. Pero hayaan mo muna ang kapatid mo. Tutal, naroon siya sa bahay ng kanyang nobyo. Di naman siya siguro pababayaan ng kanyang nobyo. Lalo na sinabi mong buntis siya. Yun na nga eh. Ang inaalala ko, baka saktan siya ng nobya niya. Kung kusang sumama sa kanya si Julina at ayaw munang umuwi dito, ibig sabihin, ramdam niyang pagmamahal at pag-aaruga ng lalaki sa kanya. Kaya hayaan mo muna. Baka nga, nasasakal lamang masyado siya sa'yo. Dahil sa kahigpitan mo, kaya niya nagawa yun. Yun din ang iniisip ko eh. Siguro nga, nahigpitan ko siya masyado. Yan, isipan niyang gawin ang pinagbabawal ko sa kanya para makawala sa akin. Bakit? Palagay mo, hindi ba ako mabuting kapatid? Ha? Mabuti kang kapatid. Yun nga lang, sadyang marupok ang kapatid mo dala ng kanyang kabataan. Kahit hayaan mo, mawawala rin ang galit sa'yo at kusang uuwi yun dito. Ano? Tumawag sa'yo si Ate Sheena? Oo, at pinapauwi na niya ako. Anong sabi mo? Sinabi ko na ayaw ko munang umuwi dahil baka saktan na naman ako ni ate. Hayaan mo. At mawawala rin ng galit sa'yo ni Ate Marie. Mabait naman yun eh. Meron bang mabait na nananakit? Sinaktan ka lamang noon dahil sa galit niya. Pero naniniwala akong mawawala din yun. Tulad ngayon, hindi ba't pinapauwi ka na niya? Ibig sabihin, napag-isip-isip na niya ang kanyang kamalian. Teka nga muna, bakit parang siya ngayon ang kinakampihan mo? Dati nga, ay galit na galit ka sa kanya eh. Sumugod ka pa talaga sa bahay para palabasin ako. Natakot lamang kasi ako sa pwedeng mangyari sa inyo nitong batang nasa sinapupunan mo. Baka anong gawin sa'yo at malaglag ang bata. Napilitan nga akong tumawag ng barangay tanod para palisin ka sa gate ng bahay eh. Kasi nakakabulahaw ka.
Pati ang nanay mo, napasugod ng wala sa oras. Natarantang rin sila sa bahay nang malaman ng pagwawalan ng ate Marie mo eh. Kaya sa pag-aalala ni inay, agad akong sinundan dun sa bahay niyo. Hindi ko nga alam ang nangyari pa kung walang dumating na barangay tanod. Pero tignan mo, nawala rin ang galit ng ate mo kaya sana naman balang araw, bisitahin natin ang ate mo. Nasasabi mo lamang yan dahil hindi mo nakakasama ang ate. Hindi mo kilala ang kanyang ugali. Mata pobre yun. Kaya nga, ayaw sa'yo dahil mahirap lang ang buhay mo. Oh, paano? Aalis na ako. Kaya mo na ba ang sarili mo? Huwag kang mag-alala. Kung hindi pa rin uuwi ang kapatid mo, Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Sasamahan kita dito sa bahay ninyo. Talaga? Oo. Teka, nasan ka na ba ngayon? Saan ka na nakatira? At saan ka nagtatrabaho? Ang totoo niyan may asawa na ako. Ano? May asawa ka na? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ang daya naman nito, oh. Kaya siguro umalis ito sa kantina dahil nag-asawa na. Parang ganun. Bakit ka pa umalis kasi? Pwede ka namang magtrabaho sa kantina kahit may asawa ka na. Mahabang kwento kasi. Pero, ang totoo plano na kitang tawagan bago mo pa ako tinawagan para imbitahan ka sa kasal ko. Kaso, ito nga, dumating tong problema mo kaya uunahin mo na natin tong problema mo bago ako magpapakasal. Ano ka ba? Wag na. Gusto mo pa yatang magalit sa akin yung mapapangasawa mo na mas inuuna mo pa ako kaysa sa kasal ninyong dalawa. Ganito na lang. Magpakasal kayo. Dadaluman ako o hindi. Basta, ipangako mo sa akin ako ang kukunin mong isa sa mga ninang ng magiging anak ninyo. Anak ka agad? Ninang ka agad? Naku, di pa nga kami sigurado kung ikaw ang kukunin naming maid of honor Ninang na ka agad? Alam mo, ngayon pa lang, natutuwa na ako sa sinasabi mong pagkuha sa aking bilang maid of honor mo. At talagang maid of honor pa. Pero sa kasalukuyan kong problema, di ko alam kung mai-enjoy ko ang magiging maid of honor ko sa'yo. Kung hindi ko pa rin nakikita at nakakasama ang kapatid ko. Sa bagay na yan ay naintindihan ko. At huwag kang mag-alala. Isa ka sa magiging ninang ng magiging anak. Ano? Nagkausap na kayo ni Ronnie? Ipinagtapat mo na ba ang tungkol sa ating dalawa? Sa kalagayan ngayon ni Marie, hindi tamang malaman niya ang tungkol sa atin. Mas lalo siyang malulungkot. At baka kung ano pang maisipang gawin pag nalaman niyang ikaw pala ang sinasabi kong mapapangasawa ko. Pero walang tayong kasalanan doon. Mas lalo ka na. Dahil una, wala na kami ni Marie. Saksi ka kung paano niya ko iniwasan. Ikaw pa mismo. Ang nagsabing, kausapin ako pero ayaw niya. Nagawa lamang niya yun dahil sa galit niya sa'yo. At sa palagay mo ba mawawala ang galit niya kung nalaman niya yung tungkol sa ating dalawa? Alam mo, wala na nilang alam si Marie tungkol sa atin. Panatili lamang natin ng lihim ito. Pero alalahanin mo na walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya so anong plano mo ngayon? Hindi ko nga rin alam Sa kalagayan niya ngayon, na bagsak ang mundo niya, hindi ko makakaya kung ano ang magiging damdamin niya sa oras na malaman niya ang tungkol sa atin. Iha, malapit na ang panganganak mo. Hindi ka ba uuwi sa inyo? Para naman pagkapanganak mo, ay maibalik mo na sa dati ang relasyon ninyo ng ate mo. Ewan ko ho, Inang. Sa ngayon, ay ayaw ko pang makita ang ate ko. Galit ka pa rin ba sa kanya? Huwag mo sanang panaigin ang galit dyan sa puso mo.
umuwi ka na sa inyo at humingi ka ng tawad sa kanya. Bakit? Ayaw niyo ho ba ako dito sa inyo? Sabi niyo lang, aalis ako. Hindi naman sa ganun, Iha. Ang akin lang ay para magkabati kayo ng ate mo. Pero kung ayaw mo pang umuwi, ay hindi kita pinipilit. Siguro naman, panahon na ang makapaghihilom sa sugat na likha ng ate mo. Jolina? Oh, maaga kaya itong umuwi ngayon. Hindi. Ibibigay ko lamang sa iyo itong pera para makapamalengke ka na. Ano bang gusto mong dadalhin sa Canada? Ikaw nang bahala. Alam mo naman kung anong gusto mo eh. Pwede na siguro ang daing na bangus, no? Pakaning na lang natin. Bangos? Naka, masarap yun. Sige, bumili ka ng marami para may maibigay naman ako kina papa at mama sa mga ilang kaibigan ko dun. Ate Jenna? Kuya Edgardo? Si Julina? Julina! Magkasama kayong dalawa. Ibig mong sabihin, ay kayong dalawa ang nagkatuluyan? Ha? Oo. Inayawan kasi ako ng ate mo eh. Kaya naghanap ako ng iba at nagkataon kay Sina ko yung nakita. Mga katangiang matagal ko nang hinahanap sa isang babae. Kaya ito, kami na ngayon. Siya nga pala. Dumalo ka sa kasal namin ha? Kailan ba? Makalawa. Ang kasal namin ni Sina. Pakakasalan ko muna siya bago ako bumalik sa Canada. Sigurado ka? Uuwi ka sa inyo? Oo. Bakit? Ayaw mo? Nung isang araw lamang halos ipagtulakan mo ninyo ako ng inay mo na bisitahin ang ate Mariko. Ngayong gusto ko na umuwi, ayaw pa yata. Hindi naman sa ayaw. Natutuwa nga ako. Sa wakas, nakapag-desisyon ka na rin bisitahin ng ate mo. Teka, baka gusto mong samahan kita. Dalawa tayong bibisita kay Ate Marie para makahingi na rin ako ng tawad sa kanya. Naku, wag na. Hayaan mo munang ako muna ang bibisita sa kanya. At kung maramdaman kong wala na rin siyang galit sa'yo, di saka mo na rin siya lapitan. Ikaw ang bahala. Basta, mag-iingat ka. Hindi ka pa ba matutulog? Gabi na. Masisirang beauty mo niyan sa makalawa na yung kasal nating dalawa. Nag-aalala kasi ako eh. Baka sasabihin ni Julina sa atin niya na nalaman niya ang tungkol sa atin. Paano naman niya sasabihin ng ate niya eh? Hindi ba galit pa rin si Julina sa ate niya? Nag-aalala lamang ako. Isang mabuting kaibigan si Marie. 2 beses na siyang nasaktan. Una, sa'yo. At pangalawa, sa kapatid niya. At kung malalaman pa niya ang tungkol sa atin, ay baka hindi ko alam kung anong mangyayari. Baka ano? Baka ikamamatay pa niya eh. Grabe ka naman. Hindi gano'n ang personalidad ni Marie. Matapang yun. Hindi mo yung basta-basta may gugupo ng galon-galon na lang. Sa ibang bagay siguro. Pero sa usaping puso, doon ako natatakot para sa kanya. Alam mo, kilala ko si Marie. Hindi yun tulad ng iniisip mo. Hindi siya katulad mo na agad-agad bumibigay. Matapang si Marie. Hindi siya mahina. Kaya huwag kang mag-alala. Malapit na ako sa bahay. Ano kayang magiging reaksyon ni ate kung makita niya ako? Gagalingan ko na lamang umarte. Dahil kahit papano, sa plano kong ito, ay makakaganti rin ako sa kanya. Hindi ako mismo ang makapagnanakit sa kanya. Lintik lang ang walang ganti. Ang sakit-sakit kaya ng ulo ko dahil sa pagsabunot niya. Ilang beses pa niya akong sinampal. Kaya't sa pamamagitan ng plano ko,
ay makakaganti rin ako. Oh, naririto na ako sa pintuan. Bubuksan ko na ang pinto. Nakasara ang pintuan. Tatawag na lang ako. Ate? Ate Mare? Ate! Ha? Julina! Ganito ba talaga ang pakiramdam ng ikakasal? Kinakabahan na hindi maintindihan. Oh, Sultan. Oo, malis na ang kausap mong nagme-makeup sa atin, pero para ka pa rin natulala dyan. Ano ba, may problema? Kasi kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Alam mo kung anong damdamin yan. Kasi ikakasal ka na sa pinaka-pogi sa lahat. He? At talagang hindi mo pa nahintay ang ibang tao na pumuri sa'yo, no? Pinuri mo pa talagang sarili mo. Hindi mahal totoo naman di ba? Ewan ko sa'yo. Oh, sinabi ko, kung may stress, para ikaw ang pinaka-magandang babae sa araw ng ating kasal. Ate, kumusta ka na? Julina, kapatid ko, maraming salamat at umuwi ka na. Alika, pumasok ka. Si Lindo, bakit hindi mo siya kasama? Kumain ka na ba? Oo. Tapos na, ate. Siya nga pala. Sandali lang pala ako dito. Dahil hindi alam ng asawa ko na pupunta ako dito. Ha? Bakit? Galit pa rin ba sa akin si Lindo? Oo. Paano naman kasi? Sobra ang pagmamaliit mo sa kanya noon Ako, okay lang na sabunutan at sampalin mo ko dahil kapatid mo ko. Kahit paano, ay mapapalampas ko. Si Lindo, hindi mo yung kadugo Naku, ikaw na ang bahalang magsabi kay Lindo ha, na sana mapatawad niya ako. Lalo tuloy akong nahiya sa kanya. Naging napakabuting tao si Lindo. Pero sinaktan ko siya ng sobra sa pamamagitan ng pinakawalan kong masasakit na salita sa kanya. Ikaw naman kasi, ate. Masyado kang mata pobre. Siya nga pala, ate. May pupuntahan pala ako. Pwede ba akong samahan? Oo naman. Saan ba ha? Ikakasal na kasi yung kaibigan ko Buntis ako. Hindi naman ako masama ni Lindo dahil namamasada siya ng taxi niya. Kaya naisipan kong magpasama sa iyo para banting na rin natin. Oo ba? Magandang idea yan. Ayan. Tumunog ng awit ng kasal. Bakit kaya? Para akong kinakabahan. Ate, magandang nakita kong upuan natin. Kitang-kita ang groom at ang bride. Oo nga. Ayan, nagmamarcha na ang mga abay at flower girl at ring bearer. Susunod na ang bride. Hayan. Ang bride na ang sumunod na nagmamarcha. Ang ganda ka na naman niya. Ang sarap siguro ng damdamin ng kakasal. Teka, arang kilala ko ang mga ilang taong nandito. Mga kaibigan ni Sheena ang karamihan sa kanila. Hindi kaya nandito rin si... ang bride! Sa dingding at pangangatawan, parang si Sheena. At habang papalapit ang bride, lalong nagiging kamukha niya si Sheena nga. Ano bang picture ngayon? Oo nga pala. Ngayon nga palang kasal ni Sheena. Ikaw, Julina, ha? Si Sheena pala ang ikakasal. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Oo, si ate yan ang agkakasal. At tingnan mo kung sino ang groom. Si Edgardo! Bakit mo ito nagawa sa akin, Julina? Alam mo naman na mayroon kaming nakaraan ni Edgardo. Bakit
niyaya mo pa ako sa kanyang kasal. At si Sheena, si Edgar na pala ang tinutukoy niyang nobyo niya. Ilang dalawa pa lang nagkatuluyan. Pero inilihim sa akin ni Sheena at ng kapatid ko. Ipinaramdam pa talaga sa akin ang sakit. Mabuti pa mawala ako sa mundong ito. Anong nagmamahal sa akin? Lahat na lang ay nagalit at nasusuklap sa akin. Wala rin lang kwento ang buhay ko. Mabuti pang magpakamatay ako. Ang kantinang ito na pinakukunan ko ng panahon para may maitustos ako sa kapatid ko. Ang kantinang ito naging saksi sa mga mabuti naming pagsasama ni Sheena. Kailangan mawala. Susunugin ko ang lugar na to. Ayan. Nasusunog na ang kantina. Lumabas ka dyan! Julina, ang ate mo! Nasa loob ng kantinang nasusunog! Ang ate Mari ko nasa loob! Ate Mari! Lumabas ka dyan! Mari! Anong ginagawa mo dyan? Ililigtas mo ang ate ko! Ate! Lumabas ka dyan! Mapapagsak na siya ng masusunog na kasana. Kailangan maisulag ko siya palabas para hindi siya tuloy masunog. Huwag kang pumasok dito! Julina! Julina! Palabasin niyo ako sa ospital na ito. Dalhin niyo ako sa labi ng ate ko. Wala nang ate mo, Julina. Kahit suling sandali ng kanyang buhay, ay isinakripisyo pa rin niya para mabuhay. Ate Mari, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi sana kita isinama pa sa kasal, ay hindi ka masasaktan. At hindi ka nakaisip ng masama. Ate Mari, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Pagkawalan ang sarili sa pagkakakulong sa malungkot na pangyayari sa ating buhay at magagawa lamang nating kumawala sa pait ng nakaraan kung matuto tayong magpatawad. Laging isipin na ang pagsisisi ay laging nasa bandang huli. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.